Pension lang ang habol ng kapatid ko. Kaya niya inaalagaan ang papa ko. Ang masakit pa ay, Hello, 8Vine! Mapagpalang araw sa iyo. At isama ko na ang mga masusugid mong taga-subaybay. Gusto ko lang humingi ng advice sa'yo at sa mga followers mo. Ako po si Ella, 32 anyos. Ako ang pinakabunso sa amin, pero hindi na lingid sa akin na sabit lang ako sa family. Dahil isa lang akong ampon, hindi na rin nila sinabi sa akin kung sino ang mga magulang ko. Hindi ko na rin hinanap dahil minahal naman ako ng mama ko. Ang papa ko naman ay isang army, palaging wala sa bahay. Naramdaman ko rin naman na hindi ako iba dahil busog din ako sa pagmamahal ni papa. Si papa ay 75 years old na sa ngayon. Retired army. Disiplinado, tahimik at sanay magtiis. Si mama ay pumanaw na noong 50 years old pa lang dahil sa complications sa past. Simula noon, si papa na lang ang natira sa amin. Hindi na siya nag-asawa ulit. 4 kaming magkakapatid. Yung 2 kapatid ko, nasa USA, ang isa nurse, ang isa nagtatrabaho sa law firm. Yung ikatlo tawagin nating bunso. May isang anak ngayon, pero walang trabaho. Silang 3 talaga ang tunay na magkakapatid, at ako ay sabit lang. Wala akong naging problema sa 2 kapatid ko na panganay. Dito lang sa pangatlo, sa bunso nila, dito ako nakarinig ng masasakit na salita, at lagi niyang pinamumukha na sabit lang ako. Lagi niyang sinasabi, inaagaw ko raw ang lahat ng para sa kanya. Ako naman, may sarili na akong pamilya at may sarili naman akong negosyo. Hindi ako palaaway. Hindi rin ako mahilig makialam, lalong-lalo na't matagal nang ipinamukha sa akin na ako. Na wala akong karapatang magsalita sa family, kaya nanahimik ako. Hanggang sa nalaman ko na lang na 8 months ago na palang na-stroke si Papa. Hindi ko kasi nabibisita. Si Papa simula nung nakagraduate ako ng college dahil na rin sa pinakabunso nila. 8 buwan na siyang mahina. 8 buwan na hirap kumilos. 8 buwan na umaasa sa iba. At ni minsan, walang nagsabi sa akin. Nalaman ko na lang sa isang kamag-anak, si Bunso ang kasama ni Papa sa bahay, kaya siya ang may hawak ng pensyon ni Papa. Dahil retired army si Papa, may 60,000 monthly pension siya. Lahat ng iyon sa kanya napupunta. Dahil sinabi niya kay Papa, aalagaan niya ito kung ibibigay sa kanya ang kanyang ATM. Hindi naman masyadong makapagsalita si Papa ngayon. Kaya wala siyang magagawa kundi magtiis sa pag-aalaga ng anak niya. Pag-aalaga na walang pagmamahal. Dahil hindi naman niya ito inaalagaan si Papa ng tama. Nalaman ko, simula pala na nag-retired si Papa, si Bunso na talaga ang may hawak ng ATM nito. Noon pa man, binigay na lahat sa kanya dahil mahal na mahal siya. Sanay silang unahin siya. Sanay silang ipagkatiwala lahat kay Bunso. Kaya busog si Bunso sa pagpapasarap at hindi na nagtatrabaho. Pero ngayon, hindi man lang naalagaan ni Bunso ng maayos ang Papa. May mga araw pa na kailangan ng gamot ni Papa pero inuuna muna ang ibang bagay. At kapag nagtanong si Papa tungkol sa pera niya, iritable ang sagot. Mas mabigat ang pakiramdam ko. Dahil tuwing nagsasalita ako, mas masakit ang balik sa akin. Parang wala akong karapatan magsalita, walang karapatan manghialam, walang karapatan na ipaglaban si Papa. Hindi ako pwedeng makipagsagutan dahil sila ang tunay na kadugo. Ang kinukwento naman ng bunso nila sa mga kapatid niya ay okay lang daw si Papa. Actually, yung kapatid namin nagpapadala pa sila ng pera para sa gamot ni Papa. Naawa lang kasi ako kay Papa pero wala na akong magagawa tungkol dito. Dahil nga totoo naman na wala akong karapatan. Sa tuwing dadalaw ako kay Papa, need ko pa ang approval ni Bunso, kaya mas madalas nagmamakaawa pa ako sa kanya. Huling punta ko kay Papa, kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Walang progress dahil nalaman ko, sa simpleng sagot ni Papa na wala siyang gamot na iniinom, basta lahat ng tanong ko kay Papa, puro hindi ang sagot niya. Sa pamamagitan ng pag-iling niya, ano ba ang karapatan ng isang para masabi ko sa mga kapatid ko ang nararamdaman ko, para malaman nila na anak din ako ng Papa nila, na mahal ko rin si Papa bilang isang tunay kong ama